Kung ikaw ay may bagong karelasyon na AFAM, tamang-tama sa iyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin dito ang mga bagay-bagay na pwede mong gawin para magtagal ang relasyon mo sa isang AFAM. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang, hindi ito para i-generalize ang lahat ng AFAM or foreigners. Layunin lang po ng video na ito ay magbigay ng practical at motivational tips para sa mga Pinoy na nasa cross-cultural relationship. Ito na po yung pangatlong video natin tungkol sa AFAM. Kasi meron po tayong AFAM series na playlist. Yung unang-una po natin na video ay yung paano mo malalaman or kung saan mo makikita madalas yung mga AFAM para magkaroon ka ng interaction. Yung pangalawa naman po natin na video ay kung paano ka magugustuhan ng AFAM. Ngayon naman po ay ang ating video ay i-claim mo na halimbawa nakahanap ka na, nagkaroon ka ng interaction sa AFAM and then nagustuhan ka. Ngayon i-claim mo na naging jowa ka or naging partner mo na itong si AFAM. So ngayon pag-uusapan natin paano naman tatagal yung relasyon mo sa AFAM. Maraming nagsasabi na mahirap daw makipagrelasyon sa AFAM dahil sa cultural differences, language barrier, or yung sa magkaibang pananaw. Yung mga pananaw nyo sa buhay, yung opinion nyo sa buhay. Siyempre, magkaiba talaga yan, lalo na sa kultura. Pero ang tanong, posible ba talagang magtagal ang isang relasyon kung magkaiba ang inyong kultura? Ang sagot po dyan ay oo, dahil ang asawa ko po ay isang AFAM, isa pong Australiano ang aking asawa. Kaya masasabi ko pong may mga paraan para mapagaan ang inyong pagsasama, para magtagal po kayo. At sa video na ito ay ibibigay ko po ang 7 tips kung paano tatagal ang inyong relasyon sa isang AFAM at magkaroon ng healthy at puno ng respeto na relasyon. Ibibigay ko rin po ang ilang mga halimbawa ng aking mga naranasan sa pakikisama ko po sa aking asawa na AFAM. Ayan, bago po natin simulan sa tip number 1, ay gusto ko po muna kayong i-welcome sa aking channel at maraming salamat po sa mga nag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe naman po para palagi niyo po akong makasama tuwing meron po akong bagong video. So simulan na po natin. Ang tip number 1, ito talaga hindi lang sa AFAM, hindi lang sa relasyon mo sa AFAM. Ito is general thing to, yung open communication. Ang pinaka-foundation ng long-term relationship talaga ay communication. Yung open ka talaga. Kung may problema, sabihin ng diretso. Huwag yung ipapahula mo pa or yung silent treatment. So, maraming AFAM ang sanay talaga sila sa direct communication. Kaya mas na-appreciate nila kapag sinabi mo sa kanila yung malinaw, kung ano talaga yung nararamdaman mo, kung ano talaga yung gusto mo. Mas gusto nila yon, diretso sabihin mo sa kanila. Hindi nila nababasa yung isip mo. Kahit naman sinong lalaki na karelasyon natin o kahit sinong karelasyon natin, huwag niyong asahan na nababasa yung isip natin. Kaya mas mabuting sabihin kung ano talaga yung gusto mo, kung ano talaga yung nararamdaman mo. Tsaka yung mga AFAM, napaka-specific nila. Hindi kasi, na-discuss ko nga dun sa last na video natin about sa AFAM, yung talagang specific sila, yung step by step. Bigyan ko kayo na example. Kami ng asawa ko nagkaroon, bago pa lang kaming magkasama, dumating siya galing sa biyahe, meron siyang luggage. So, yung luggage niya, tinanggal ko na yung mga laman. Pero naiwan doon yung, alam ko na dapat na maiwan doon. Iniwan ko doon yung para siyang pouch na square na doon nilalagay yung mga t-shirt para hindi nalulukot. So, tinanggal ko yung mga t-shirt, iniwan ko yung lagayan doon. Tapos, nung tinanong niya ako, dahil para itaas yung luggage sa ibabaw ng cabinet, tinanong niya ako kung empty na yung luggage niya. Ang sagot ko, oo. Syempre, sa akin, empty na yun kasi wala na, inalis ko na yung dapat alisin. Binuksan niya pa rin, chinek niya. So nakita niya, nandun nga yung pouch na yung lagayan ng t-shirt. Sabi niya, sabi mo empty na to. Eh hindi naman to empty. Sabi ko, it means para sa akin, empty na siya kasi wala na yung, tinanggal ko na nga yung mga dapat tanggalin. Sabi niya, pag sinabing empty, empty yun. So ganun sila ka-specific. Napaka-specific nila. So dapat ang sagot ko pala, I remove all your things. It's not totally empty. Nandun pa rin yung lagayan, yung pouch na yun.
Parang ganun. Kasi sa atin sa mga Pinoy, pag sinabi mo ng ganun, parang common sense na, oo, empty na yun, wala na dun yung mga kailangan ko. Pero sa kanila talagang kailangan, napaka-specific yung sagot. Okay, number 2 na tayo. Yung respeto sa kultura ng isa't isa, natural, magkaiba kayo ng background, dapat irespeto nyo ang background ng kultura ng both side, hindi lang ng isa, hindi lang ikaw. Dapat nakikita mo rin sa kanya na nire-respeto niya yung kultura natin, di ba? Kung iba ang pagkain, iba yung tradisyon, iba yung paniniwala, tanggapin natin, i-appreciate natin. Huwag ka nang makipagtalo or makipag-argue pa na sa amin hindi ganyan, hindi ganito, ganyan. Hindi, i-appreciate mo yun, i-adapt mo kung anong meron. Kagaya sa amin ng asawa ko, bigay ko na rin sa inyo na example, sa pagkain, talagang hindi makakain si Jan ng pagkain Pinoy. So, ako naman, kahit ano naman kinakain ko. So, ang nangyari, ako yung nag-adjust, ako yung nag-adapt. So, mostly, ang pagkain namin, more on meat and vegetables. So, medyo dry kasi tayo masabaw, di ba? Mahilig tayo sa sabaw. Siya naman, dry, ayaw niya ng may sabaw. So, ako yung nag-adjust. So, nakakakain ako ng pagkain Pinoy kapag dumalaw yung anak ko dito, yung panganay, magdadala yan ng pagkain na Pinoy or pag pumunta ako sa kanila, doon ako makakain. So, ganun ang nangyari. Pero, alam niyo ba, nakakatawa kasi, like for example, nagluto tayo ng sopas, di ba, pagkain Pinoy yon. Tatanungin niya yan kung ano yan, sopas. So, alam niya na pagkain Pinoy. So, makikita mo kaagad sa kanya, hindi siya interesado. So, ang gagawin naman namin, tutuyuin namin yung sopas. Pag natuyo na siya, nilalagyan namin ng cheese sa ibabaw. Tapos bibigay namin sa kanya, kakainin naman. Basta walang sabaw. Tapos, isang example, yung turon. Nakakatawa kasi kaya sinishare ko sa inyo yung turon, na alam niya na yan, Filipino merienda food. Hindi siya interesado. Ang gagawin namin sa turon, ilalagay lang namin sa pinggan. Tapos lalagyan lang namin ng chocolate spread sa ibabaw. Kakainin niya yan. So, ayun. So, gawa lang kayo ng paraan na mag-adjust if ever pagkain yung magiging issue nyo. So, isa pa, yung kung hindi sila sanay sa extended family, yung kagaya ng kultura natin, talagang extend to the extent ang ating pakikisama sa ating mga relatives, di ba? Kung hindi sila sanay sa ganun, ipaliwanag nyo ng maayos at i-introduce nyo slowly. Unti-unti, huwag nyo biglain. Baka naman kabago-bago nyo binitbit mo na yung partner mo, yung jowa mong afam sa buong clan mo. Baka mabigla. Okay? So, dahan-dahan lang. So, respeto talaga yung kailangan at mag-adapt sa kultura. Hindi ito dapat maging hindrance or hadlang sa relasyon ninyong dalawa. Dapat ito ay maging additional na, i-take mo siya as additional na kulay sa relasyon nyo. Ayan, yung number 3 natin, syempre, bubuo ka ng tiwala sa partner mo na afam. Importante ang tiwala, hindi lang sa afam na karelasyon. In general talaga to, tiwala is number 1. So, lalo na kung long distance o malayo kayo sa pamilya ng isa't isa, kailangan malinaw yung boundaries ninyo. Ano ang okay, ano ang hindi okay, at saka it takes time. Kahit nga sa kaibigan o sa bagong kakilala nyo, di ba? It takes time para pagkatiwalaan mo ang isang tao, di ba? O, ipakita mo na dapat kang pagkatiwalaan sa mga salita mo, sa mga ginagawa mo, sa mga action mo. So, umiwas ka dun sa mga conflicts, yung mga chismis, alam mo yun, yung nakikipag-away sa post sa Facebook or nakikipag-away ng nakikita niya, or mas maganda kahit hindi niya nakikita, iwasan mo yung mga chismis at saka yung mga conflict kasi mahirap may conflict. Nakikita niyo yun, palagi ka na lang may conflict, parang makikita niya, baka maging pabigat lang sa akin to kung siya yung makakasama ko sa buhay, di ba? So ako ang feeling ko kung paano ko na-build yung tiwala ng aking asawa, kasi nung unang-una pa lang, mga araw pa lang na nagde-date kami, yung cellphone ko nagkaroon ng problema. Hindi naman ako techie na person. So, pinaayos ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung PIN. So, anytime, kaya niyang i-open yung phone ko na nakita niya na, bakit bago pa lang kami, nahawakan ko yung
cellphone niya, wala naman akong nakita or wala siyang tinatago or napaka-confident ko na ibinigay ko sa kanya yung phone ko, eto yung PIN, i-open mo. So anytime pwede niyang i-open, pero hindi naman niya in-open. Pero yung maliit na bagay na ganon, isang parang nasimulan ko ng ganon, maliit na bagay, pero alam ko nag-build yun ng trust, doon nagsimula. Okay? Kapag may tiwala kasi, mas konti ang selos nyo, mas tahimik ang relasyon ninyo kapag may tiwala kayo sa isa't isa. Mag-focus lang kayo sa happiness at paano nyo ma-adapt ang differences ninyo. Diba? So, ginagamit ko yung word na adapt kasi kesa sa change or, kasi hindi natin kayang baguhin ng kahit sino man, kahit na partner mo yan, kahit mahal na mahal ka niyan. Magbabago yan kung if ever na gusto mo siyang mapasunod. Pero, ang tao, magbabago lang yan sa maiksing panahon, let's say 2 weeks or 1 month, magbabago yan. Pero babalik at babalik yan sa dati, kung ano talaga siya. So, ang tao ay magbabago kung sa kanila nagsimula. Like for example, yung partner mo mismo, yung nagsabi na babaguhin ko ang sarili ko para sa'yo. Pero hindi yung ikaw sasabihin mo sa kanya, magbago ka para sa akin. Hindi yun effective. Ito lang yan, no? Walang relasyon na tumatagal kung wala kayong tiwala sa isa't isa. Napaka-importante ng tiwala. Ayan, number 4 na tayo, yung tungkol sa kaperahan. Ito yung isa sa sensitibong issue sa cross-cultural relationship, yung tungkol sa pera. May mga apam na generous, talagang bigay todo yan. Pero hindi ibig sabihin naman ay dapat iasa mo na lahat sa kanya. Diba dun sa second video ko, yung paano ka magustuhan ng apam, diniscuss natin dun yung tungkol sa financial. Yung kung nakilala ka niya na may trabaho ka or may career ka, ituloy mo lang yun. Kasi dun kanya nagustuhan eh. It added value na nakita kanya na confident woman ka, independent ka. So kung ano man yung ginagawa mo, nagtitinda ka or online seller ka or kung ano man trabaho mo, kung anong career meron ka nung nagkakilala kayo, huwag mong bitawan yun. Mas maganda meron kang contribution kahit na maliit. Kasi mas maganda yung balance, yung partnership ninyo, yung pareho kayong may ambag sa financial. Or kahit na hindi ka niya hingan, nakikita niya na meron ka, na meron kang sarili mong pinagkakakitaan. Hindi ka na lang basta sumandal sa kanya. Isa pa yun na pundasyon ng tiwala na ito hindi lang ako ginusto nito ng dahil sa pera. Kasi nagsisikap pa rin siya kahit kami ng dalawa. Nandyan pa rin, nagsisikap pa rin siya, diba? At hindi dapat maging foundation ng pagmamahalan ninyo yung pera, no? Doon kayo nakatutok na masaya lang kayo dahil marami kayong pera. Diba? Meron akong video dyan, yung bakit yung mga babae mas gusto yung mga lalaking may pera. Meron po akong video kung sakaling gusto nyo pong mapanood. Okay, yung panglima po natin, ito yung adaptability and compromise. Hindi yung palaging ikaw yung masusunod. Hindi rin naman pwedeng palaging siya yung masusunod. Kailangan mag-compromise kayo, mapagkasunduan ninyo. Ano talaga yung sa isang sitwasyon or sa relasyon ninyong dalawa. Pag merong mga bagay, dapat napagkakasunduan ninyong parehas. Yung balance, hindi palaging isa lang yung nasusunod. Example ko dyan, yung asawa ko kasi nagde-desert driving yan. Ang gusto niya talaga, palagi akong kasama. Palagi akong nasa tabi niya. So, yung issue na yon, yung about sa desert driving, parang big deal sa kanya kasi parang gusto niya pag nandun ako, napapakita niya ako sa mga kaibigan niya na meron talaga siyang asawa. Especially nung time na mas pabalik-balik ako, yung 2 months dito, 2 months sa Pinas, yung parang niluloko siya, may asawa ka ba talaga? So, pero nung talagang nahihilo ko pagka nagde-desert driving, yung talagang halos magsuka na ako dun sa paghuminto kami. So, pinaliwanag ko sa kanya, pinag-usapan namin. So, nakita naman niya yung epekto sa akin nung desert driving. So, pinaliwanag ko lang ng maigi, dito pumapasok yung communication. Yung inopen ko lang talaga na hindi ko kaya na talagang ganito yung nararamdaman ko, ganyan. So, siguro kung desert driving na uupo lang doon, may mga ibang asawa doon na camping yung tawag doon, na nakaupo lang kami, then kayo lang yung hindi ako sasakay at sasama dun sa
yun na yung nagda-drive sila dun sa desierto. Ayun, naintindihan naman niya at nakita rin naman niya na masaya rin naman ako na naiiwan sa bahay kasi ang dami kong ginagawa. Mahilig kasi ako sa arts and crafts. So, okay na, napag-usapan namin. So, nag-compromise kaming dalawa. Ang relasyon kasi teamwork yan. Kayong dalawa, hindi one-sided. So, yun nga, open communication, pag-usapan nyo, then i-adapt nyo, then mag-compromise kayong dalawa. Ayan, yung pang-anim natin, yung quality time together. Quality time. Lalo kung long distance yung relationship ninyo. Importante na may effort kayong gumawa ng time para sa isa't isa. Yung pwede kayong mag-video calls, yung regular visit, yung ina-expect kayo na kahit long distance kayo, every 6 months, every 1 year, magkikita kayo, merong expectation. Or kahit yung simpleng updates lang araw-araw. Ito kasi yung pinakamabigat dyan, yung wala kayong quality time together. Kasi yan talaga yung tumitibay yung emotional attachment ninyong dalawa. Lalo kayong nagkakakilala, lalo kayong nagiging attached kapag meron kayong quality time together. Yung may ginagawa kayong parehas na meron kayong interest na gawin. Like for example, mag-travel or manood ng sine, di ba? Or simpleng sa bahay lang. Nakaupo kayo, manood kayo ng Netflix. Ito yung nagkaroon kami ng problema ng asawa ko 2024. Last year lang. Yung halos talagang muntikan na kami maghiwalay kasi that time, tumagal ako sa Pilipinas ng 6 na buwan kasi 3 yung trabaho ko online. Tapos, hindi ako mahilig makipag-video call. Hindi ko siya gawe. Tapos, ang ginagawa ko, inintay ko kung di siya mag-message, hindi ako mag-message. So, naging matabang kami sa isa't isa. So, mahirap yun. So, kaya inayos namin, bumalik ako dito, and then nag-spend kami ng more time, quality time to each other. Nagkaroon kami ng mga talagang ipinramis na namin sa isa't isa na palagi kami magkasama as much as possible. Gaya ngayon kung uuwi kami, magkasama pa rin kami. Ayan yung number 7. Number 7 natin, ito yung mag-focus lang kayo sa inyong dalawa, yung pagmamahalan ninyong dalawa. Huwag niyong intindihin yung mga naririnig niyo sa iba. Kasi kadalasan, hindi ko pa naman naranasan, pero I think baka sa likod ko or yun, alam mo yun, nung mga simula siguro, na kapag nakikita na apam yung kapartner mo, ang iisipin nila, nakipagrelasyon lang yan dahil sa visa or dahil sa pera, temporary lang yan, peperahan niya lang yan. Yung mga ganong bagay na mga naririnig nyo, wag mong pansinin yon. Ang importante, kayong dalawa ay genuine kayo sa isa't isa. Hindi nyo kailangang patunayan ang relasyon nyo sa ibang tao. Patunayan nyo yung relasyon nyo sa isa't isa. Hindi yung kailangan yung mag-show off ba, ipakita sa ibang tao na ganito kami, ganito. Hindi. Magpaka-natural lang kayo sa isa't isa. Kasi ang totoong relasyon ay hindi tungkol sa sasabihin ng ibang tao, kundi yung kung paano kayo nagmamahalan araw-araw, yung ano yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Kaya mga kabayan, ang sikreto para tumagal ang inyong relasyon sa isang afam ay pareho lang din ang sikreto kung paano tumagal ang relasyon mo sa kahit na anong lahi. Ganon din sa ating mga kabayan na lalaki. Ang pinaka-importante talaga dyan, yung open communication, yung respeto nyo sa isa't isa, at syempre, yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Ang kaibahan lang, sa afam na karelasyon, syempre, may dagdag na challenge, yung kultura, at yung ibang adventure na madadagdag sa buhay mo, diba? Yung language, syempre. So, yun lang naman. May dagdag lang na konting challenge kapag afam yung karelasyon mo. Kaya kung ikaw ay nasa relasyon ngayon ng isang afam, tandaan mo, hindi ito tungkol sa nationality. Ito ay tungkol sa dalawang pusong nagmamahalan at nagkakaintindihan. Kaya kung nagustuhan niyo po ang aking video today, paki-subscribe naman po, paki-share and paki-like na rin po. At kung meron kayong mga comment or question, pwede niyo pong ilagay dyan sa comment below. Sana po ay samahan niyo muli ako sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po.